Leia! Hindi ba binalaan na kita na wag mong papakialaman ng mga gamit ko? At kapag may dumating para magpagamot, ang sabihin nyo bumalik na lamang pag-uwi ko, di ba? Ang pagiging babaylan ay itinadhana, Leia. Kung hindi yun para sa'yo, hindi mo yun makukuha kahit na ano pang gawin mo. Hindi yan totoo! Hindi mo na matatakasan ang tunay na nangyayari, bata. Dahil mas malakas pa rin ako sa'yo! Diyan ka nagkakamali! Leia, anong gagawin mo? Gagawin ko ang dapat kong gawin! Ate Leia, saan ka naman galing? Kanina ka pa hinahanap ni nanay eh. Magpapatulong yata siya sa'yo. Nako, sesermonan ka na naman nun kapag nakita ka. Oo na, tara na, umuwi na tayo. Ay, papagalitan ka ni nanay. Bahala ka dyan. Saka hinahanap ka din ni Kuya Anton. Sabay daw kayong aakyat sa bundok bukas para magtanim ng palay. Oo, alam ko yon. Bilisan na natin, baka pag-initan na naman ako ni nanay eh. Pag-iinitan ka talaga nun. Kanina ka pa wala eh. Saan ka ba kasi galing? Wala ka na doon. Sus, palagi ka nalang nawawala. Siguro may kinikita kang lalaki, no? Ayaw mo lang sabihin kasi papagalitan ka ni nanay. Susumbong kita, ate. Ano Lagot. sinasabi mo? Anong kinikita ka dyan? Walang ganon. Ayoko pa kaya magkanobyo. Sagaba lang yun sa gusto kong gawin. At saka tigilan mo na ako kakaasar mo ha. Baka mamaya maniwala si nanay sa'yo. Saan ka ba kasi pumupunta? Hindi mo man lang ako sinasama. Paano kita isasama? Puro paglalarong inaatupag mo. Ni pagluluto sa bahay, hindi mo kami matulungan ni nanay eh. Grabe ka naman, ate. Ako naman ang nag-iigib sa atin ah. Sinumbatan mo pa talaga ako. Kasi naman, ang kupad mong kumilos. Oo na. Palibhasa, malaki ka na eh. Oh, nagagalit ka pa talaga ah. Oo na nga, tanggap ko na. Tara na, umuwi na tayo, te. Pagkarating ko sa bahay ay kabadong-kabado pa ako dahil alam kong pagagalitan na naman ako ni nanay. Pero laking pasasalamat ko dahil may bisita siya. Masinsinan silang nag-uusap kaya diretso na kaagad ako sa kusina para magluto ng kakainin namin para sa hapunan. Pero alam ko namang hindi ako makakaligtas sa sermon niya kaya inihanda ko na lang din ang sarili ko. Ate, yari ka. Umalis na yung bisita ni nanay. Ihanda mo na yung sarili mo. Sige, asarin mo pa ako. Sige tumawa ka pa. Yari ka talaga. Leia! Saan ka na naman ba galing? Kanina pa kita hinahanap pa. Nay? Ayan kasi. Ikaw talagang bata ka. Kung kailan ka kailangan, dun ka nawawala. Kung saan-saan ka na naman pumupunta. Hindi ka ba marunong magpaalam, ha? Parang wala kang kasama dito sa bahay, ah. Yan ang bagay sa'yo. Aray, Nay, masakit po. Bitawan niyo po ang tenga ko, Nay, aray. Naku, kulang pa yan. Gusto mo bang paluin pa kita, ha? Si Nanay naman. Hindi na naman po ako bata, eh. Aray, Nay, masakit po. Tama na. Hindi ka na bata. Pero kung umasta ka, para kang bata. Saan ka ba pumupunta, ha? Kung kailan ka kailangan dito sa bahay, saka ka nawawala. Sa bundok po. Bundok? Ano naman ginagawa mo doon? Huwag mong sabihing nagtatanim ka dahil pumunta dito kanina si Anton at hinahanap ka para magtanim ng palay sa bundok. Bukas pa naman po yun eh. Hindi po siya nakasama sa amin kanina dahil may importante po siyang ginagawa. Siguraduhin mo lang, Leia. Dahil kapag nalaman kong naku, lumalandi ka na, kakalbuhin talaga kita. Aray, Nay. Tama na po. Masakit na po eh. Leia, ha? Sinasabi ko sa'yo. Opo. Sakit ng tenga ko. Di naman ako lumalandi. Nay, may sinasabi pa po si Ate Leia. Wala po, Nay. Ikaw talaga sumbongero ka. Mamaya ka, ha? Nay, Sige. Nay! Maghanda na kayo ng hapunan at para makakain na tayo. Kung ano-anong ginagawa nyo dyan. Opo, Nay. Hukom, muli akong napahawak sa tenga ko dahil hindi pa rin nawawala ang sakit nun. Alam kong pulang-pula na naman ang tenga ko ngayon dahil sa pingot ni nanay. Hindi naman kasi talaga ako lumalandi. Wala naman sa isip ko yun, no? Kaya lang naman ako nawawala dito sa bahay ay dahil may sikreto akong ginagawa na hindi pwedeng malaman ng kahit na sino. Palihim ko kasing pinag-aaralan ang pagiging babaylan. Hindi ko kasi alam kung bakit hindi ako napagkalooban ng ganong kakayahan eh.
Samantalang si nanay ang husay-husay, lalo na sa panggagamot. Nay, hindi ka pa po ba matutulog? Hindi pa. Mauna ka nang matulog. Marami pa akong aayusin dito sa mga gagamitin ko bukas. Nay, bakit po ba ayaw niyo akong turuan maging kagaya niyo? Gusto ko rin po kasing maging babaylan. Hindi ba sinasabi ko na yan sa'yo? Ang pagiging babaylan ay hindi basta-basta natututunan. Ito ay binibigay ng langit sa karapat-dapat. Kahit hindi mo pag-aralan, kusa itong lalabas sa kakayahan mo. Kaya huwag ka na mag-aksaya ng panahon dahil darating ang araw, kung ikaw man ay may kapalaran na maging babaylan, magiging babaylan ka. Pero Nay, kaya ko rin naman pong gawin ang ginagawa niyo eh. Oo nga. Alam ko namang kaya mo eh. May tiwala ako sa'yo. Pero kahit na anong gawin mong pagsasanay, kapag hindi para sa'yo, hindi magiging maganda ang kalalabasan. Natahimik na lang ako dahil sa sinabi ni nanay. Ayan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin sa tuwing sinasabihan ko siyang gusto kong maging babaylan. Gusto ko rin namang makatulong sa ibang tao. Gusto kong maging kagaya niyang magaling na manggagamot. Kaya kahit alam kong ikagagalit ni nanay, ay palihim ko pa rin inaaral ang mga ginagawa niya. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil ginising ako ni nanay. May importante yata siyang pupuntahan dahil madaling araw pa lang ay naggayak na siya. Leia, ang kapatid mo ha? Kayo na muna ang bahala dito. Uuwi din naman ako mamayang gabi. Kapag may nagpagamot, sabihin niyo bumalik na lamang bukas dahil wala ako. Opo, Nay. Leia ha? Huwag niyong papakialaman ang mga gamit ko. Opo, Nay, huwag po kayo mag-alala. Sige na po, huwag niyo na rin po kalimutan ang pasalubong sa amin ni Janjan, ha? Oo, sige. Hindi ko kalilimutan ang tinapay niyo. Paalam, Nay. Ingat po kayo. Ate, saan pupunta si nanay? Oh, ba't nagising ka agad? Ang ingay niyo po eh. Saan ba pupunta nga si nanay? Sa bayan yata, bibili ng mga kailangan niya. Alam mo naman, ang layo ng bayan dito sa atin. Bakit hindi na naman niya ako sinama? Magiging sagabal ka lang kay nanay. Mabuti nang dito ka na lang sa bahay at tulungan mo ko. Pero gusto ko sumama kay nanay eh. Hindi nga pwede. May pasalubong naman siya sa atin pagbalik niya eh. Ha? Totoo po ba yan, ate? Oo, kaya wag ka na mag-inarte dyan. Bumalik ka na sa higaan mo, matulog ka na ulit. Maghapon po bang mawawala si nanay? Siguro. Bakit? Wala lang. Magpapaturo ako ng karate kay Kuya Anton eh. Hindi ka nan matuturuan. Magtatanim kami ng palay eh. Sus, magtatanim ka? Sigurado ka, ate? Baka naman kikitain mo ulit yung nobyo mo. Gusto mo batukan kita? Wala akong nobyo, no? Sus, hindi ako naniniwala. Ate Leia, babantayan kita ngayon. Bantayan mo. Nang makabalik si Janjan sa higaan, ay pumunta naman ako sa kwarto kung saan ginagawa ni nanay ang mga ritual kapag may nagpapagamot sa kanya. Inilibot ko ang paningin sa mga ito. Hindi pwedeng hindi ko manahin kay nanay ang mga to. Siguradong magiging kagaya niya rin ako. Magiging mahusay din akong manggagamot pagdating ng araw. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, ay kaagad akong nag-asikaso para pumunta sa bundok. Ano, Leia? Tara na? Sandali, bibilinan ko lang ang kapatid ko. Ate, huwag ka na pong mag-alala sa akin. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Alam ko, gusto ko lang sabihin sa'yo na wag kang kung saan-saan pupunta. Ang bahay ang bantayan mo at wag rin puro laro ang atupagin mo, ha? Opo, Ate Leia. Bakit ba kasi ayaw mo pang isama si Janjan sa bundok? Hindi pwede, Anton. Alam mo namang walang bantay ang bahay eh. Baka mamaya may mawala sa gamit ni nanay. Yari talaga kami. Sus, huwag kang mag-alala, ate. Walang mawawala sa mga gamit natin dyan sa bahay. Takot lang nila sa akin. Tama! O, Janjan, gamitin mo yung tinuro ko sa yung mga karate moves, ha? Yung ba mga ganito, kuya? Ate Leia, tingnan mo to. Wata! Oo, kapag talaga nabalian ka ha, may patambling-tambling ka pang nalalaman dyan. Magaling ka nga talaga, Janjan, ha? Bo, syempre naman. Ikaw nagturo sa akin, Kuya Anton eh. Ayan, dyan kayo magaling na dalawa. O, dyan, sige na, mauna na kami. Sige ate, ingat. Hukom, hahakbang na sana kami ni Anton para pumunta sa bundok. Pero nang paalis na kami, ay bigla namang may nagmamadaling lumapit sa amin at hinahanap si nanay. Dala nito ang kanyang anak na walang malay. Kabadong-kabado ko dahil wala ngayon si nanay. Pero ang sabi nito, kailangan ng magamot ng bata dahil kagabi pa daw mataas ang lagnat nito.
Ilang beses ko rin namang sinabi sa kanya na wala si nanay, kaya hindi magagamot ang bata. Wala akong nagawa kundi papasukin ito sa bahay kung saan ginagamot ni nanay ang mga may sakit. Your Honors, sigurado naman akong magagamit ko yung mga pinagsanayan ko ng palihim dito eh. Ito na rin siguro yung tamang pagkakataon para mapatunayan kung kaya ko ring maging manggagamot kagaya ni nanay. Uy ate, anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi ni nanay na pabalikin na lang sila mamayang hapon pag uwi niya? Jan, hindi na natin mahihintay pa si nanay. Tingnan mo, umiiyak ng nanay ng bata. Wala rin siyang malay. Kailangan niya ng magamot. Kung hihintayin pa natin si nanay, baka kung ano pa mangyari sa bata. Tayo pa ang sisihin dahil hindi natin kaagad tinulungan. Pero ate, wala ka naman pong alam sa paggagamot Meron, Jan. Magtiwala ka. Kaya kong pagalingin ng bata. Uy Leia, sigurado ka ba dyan? Baka may mangyaring masama sa bata ha? Kaya ko to. Magtiwala lang kayo sa akin. Para saan pang anak ako ni nanay kung hindi ko rin naman mamanahin ang galing niya sa panggagamot, di ba? Nandun na nga tayo ate, pero ang sabi ni nanay, ipinagkakaloob ng langit kung karapat-dapat ka ba talagang maging babaylan. Jan, paano ko malalaman kung itinadhana ako ng langit kung hindi ko susubukan manggamot? Hindi rin naman natin pwedeng pabayaan na lang ang bata na yan. Nandito na siya, oo. Alam mo dyan, hayaan mo na lang siguro yung ate Leia mo. Alam naman niya siguro yung gagawin niya eh. Nag-aalala ako kuya eh. Hindi talaga magandang kutob ko sa gagawin niya. Magtiwala ka. Kaya kong pagalingin ng bata. Huminga muna ako ng malalim bago lumapit sa bata na nakahiga. Dala ko ang ilang mga halamang gamot. Nang hawakan ko ang bata ay sobrang taas pa rin ng lagnat nito. Kaya pinakuha ko si Janjan ng maligamgam na tubig, pati na rin bimpo para punasan ang katawan nito. Nang matapos ko yung gawin ay nagdikdik ako ng mga halamang gamot. Tinunaw ko yun sa langis at pilit na pinainom sa bata. Nag-alay din ako dito ng dasal na palaging ginagawa ni nanay tuwing patapos na siya sa panggagamot. Nang matapos ako ay ngumiti ako sa nanay nito. Hinawakan ko ang noo ng bata at laking pasasalamat ko nang bumaba na ang lagnat nito. Pero hindi pa rin siya nagigising. Pwede nyo na ho siyang maiuwi. Ang mahalaga po bumaba na ang kanyang lagnat. Doon na lamang siya magpahinga sa bahay nyo. Ang galing mo ate. Napababa mo nga yung lagnat niya. Sabi ko naman sa iyo, kaya ko yun. Tapos kuwang-kuha mo rin yung mga ginagawa ng nanay mo ah. Kaya nga ate, paano mo yun nagawa? Palihim ako nagsasanay at pinag-aaralan ko din ang mga ginagawa ni nanay. Akala ko nga hindi ko magagawa eh. Mabuting na lang nagamot ko yung bata. Pwede ka na talaga maging babaylan kagaya ni Aling Julie. Alam nyo, gustong-gusto ko din talaga manggamot ng mga may sakit. Gusto ko kasing makatulong sa ibang tao. Pero si nanay naman na may ayaw. Mabigat na tungkulin daw kasi yun. Totoo naman ang sinasabi ni Aling Julie. Buhay kasi ang nakataya sa panggagamot mo. Kapag nabigo kang magamot sila, ikaw ang babalikan ng pamilya nila. Kaya nga ate Leia, baka po sinasabi lang ni nanay na hindi ka itinadhana ng bathala dahil baka ayaw niyang maging babaylan ka, kagaya niya. Mabigat kasing responsibilidad nun. Hindi niya rin naman ako mapipigilan eh. Gusto ko maging kagaya niya. Kahit na anong mangyari, magiging babaylan ako. Susuportahan ka namin sa kahit anong gusto mo. Ipakita na lang kaya natin kay nanay na kaya mo talagang manggamot ng may sakit, kagaya kanina. Kahit hindi ka itinadhana ng bathala at ng mga tala, kagaya ng sinasabi niya. Tama, papatunayan ko. Pero iniisip ko din, baka itinadhana na ako ngayon. Kasi hindi naman ako makakapagpagaling kung hindi, di ba? Tama ate, baka nagbago na ang plano nila para sa'yo. Sana talaga, kasi gustong-gusto ko talagang gayahin si nanay eh. O siya, ngayong wala nang magpapagamot, pupunta na ba tayo sa bundok? Hindi na muna siguro ako sasama, Anton. Baka may biglaan na naman dumating eh. Kailangan ko silang tulungan. Sige, ikaw bahala. Sasabihan ko na lang si Mang Kaloy na hindi ka muna makakatulong sa pagtatanim ng palay. Sige, salamat ha. Sayang din yung kikitain mo dun ate Leia. Alam ko, pero mas kailangan ako ng mga taga-baryo. Mababawi ko pa naman yun bukas eh. Makakapagtanim pa rin naman ako. O paano, mauna na ako ha? Salamat ulit, Anton ha. Bye Kuya Anton. Pag uwi mo mamaya, turuan mo ko ulit ng mga karate ha. Oo ba? Pero ate, nagugutom na ako eh. Kain muna tayo. Ikaw talaga, puro ka nalang kain. Tapos mamaya maglalaro ka na naman. Sige na ate, kumain na tayo. Busog pa ako. Kumain ka na dun. Saktong pagkaalis ni Anton ay bigla na lang may sumugod sa bahay na may sakit. Kagaya ng ginawa ko nung una ay siya rin ang ginawa ko ng sumunod.
Hanggang sa dumami na nga sila. Natuwa naman ako dahil maraming papuri ang nakuha ko sa kanila. Ang iba ay sinabi pang magiging kagaya ako ni nanay na magaling manggamot. Sobrang natuwa ako sa mga sinasabi nila. Mas lalo tuloy ako nasasabik na sabihin kay nanay na nagawa kong magpagaling ng may sakit. Pagsapit ng hapon ay pareho kaming pagod ni Janjan dahil siya ay nagiging kasambahay ko sa tuwing may pinapakisuyo ako sa kanya. Sana naman po, Ate Leia, wala nang dumating, no? Parang mas marami pang nagpapagamot sa'yo kaysa kay nanay. Ano ka ba? Kailangan pa rin nating tulungan kapag may dumating ulit. Ay, alam ko naman po yun. Pero pati ako napapagod sa'yo, ate. Pasensya na. Ang mahalaga, naging katuwang kita sa panggagamot. Nasasabik na talaga akong sabihin kay nanay na marami tayong natulungan ngayon. Siguradong matutuwa si nanay sa atin pagbalik niya. Sigurado din ako. Ikaw na talaga magiging kapalit ni nanay sa susunod. 2 na kayong babaylan dito sa baryo natin. Sana nga, Janjan. Sana. Ilang saglit pa ay dumating na rin si nanay. Masaya kaming lumapit sa kanya para tulungan siya sa mga bitbit niya. Aba, ang saya nyo ah. Anong meron? Nay, hindi ka maniniwala sa sasabihin namin. Ha? Kaya nga po, nay. Bakit? Ano ba yun? May mga natulungan po kami kanina. Napagaling ko po sila, Nay. Siguro po nagbago na ang tadhana ko. Baka nakita nilang gusto ko talaga, kaya magiging kagaya mo na ako, Nay. Anong sabi mo? Oh, nay, ayos ka lang po ba? Bakit po napahinto kayo sa paglalakad? Nay, nabigla ka rin oh. Ako rin po kasi hindi makapaniwala na nagawa ko yun. Nay, pwede na ako maging kagaya mo. Pwede na rin ako manggamot. Ilan ang ginamot nyo? Nasa 5 po yata. Bakit po? Leia, hindi ba binalaan na kita na wag mong papakialaman ng mga gamit ko? At kapag may dumating para magpagamot, ang sabihin nyo bumalik na lamang pag-uwi ko, di ba? Bakit hindi kayo nakinig? Nay, hindi po ba kayo masaya na may natulungan ako? Gustong-gusto ko po talagang makatulong sa inyo, pati na rin sa mga taong may sakit na kailangan mapagaling. Leia, kailan ka ba makikinig sa akin, ha? Hindi nga para sa iyong pagiging babaylan. Bakit ba pinapipilitan mong sarili mo? Mapapahamak ka lang dahil sa ginagawa mo eh. Pero may napagaling po ako, Nay. Alam po yun ni Anton at Janjan. Nakita po nila kung paano ko napagaling ang mga may sakit. Bakit hindi po kayo masaya para sa akin, Nay? Opo, nay. Nakita ko po. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Paano kung may nangyaring masama sa mga ginamot mo? Paano mo ipapaliwanag yun sa mga pamilya nila? Wala naman po nangyari sa kanila eh. Gumaling pa nga po sila eh. Sa ngayon wala. Pero bukas, mamaya, hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanila ngayon. Leia naman. Bakit ba ayaw mong magtiwala sa akin, Nay? Anak niyo ako. Maging masaya naman po kayo para sa akin. Gusto ko pong makatulong. Hindi sa walang tiwala ako sa'yo. Hindi kasi pwedeng pinagpipilitan mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi para sa'yo ang pagiging babaylan. Pero Nay, gusto ko maging kagaya mo. Gusto ko rin makatulong sa ibang tao. Ilang beses ko po bang dapat nasabihin yun sa inyo? Alam ko, anak. Alam na alam ko, Leia. Pero hindi nga pwede. Dahil mapapahamak lang ang gusto mong tulungan dahil hindi ka tinadhana ng bathala at ng mga tala. Pero bakit hindi, Nay? Babaylan ka. Anak mo ako. Bakit hindi ako pwede? Hindi ko rin alam. Pero mabuti nang hindi ka itinadhana dahil mabigat na tungkulin ng pagiging babaylan. Hindi mo kakayanin ang mga ginagawa ko. Kaya mamuhay ka na lamang ng payapa at walang responsibilidad na dinadala. Nay naman, intindihin niyo naman po ako. Bakit ba kasi ayaw niyo ako suportahan? Naiintindihan kita, Leia. Alam ko kung anong gusto mo. Bata ka pa lang at ramdam ko na gusto mo ring maging kagaya ko. Pero ilang beses ko pang dapat na ipaalam sa'yo na hindi ka pwedeng manggamot. Baka nga po tama si nanay. Baka po hindi ka talaga sa panggagamot. Pero gusto kong makatulong. Maraming ibang paraan para makatulong sa ibang tao. Marami kang pwedeng gawin. Kaya yun na lang ang gawin mo. Nay naman. Huwag ka nang makulit. Sundin mo na lang ako para hindi ka mapahamak. Opo. Habang patuloy kaming nagtatalo ni nanay sa labas ng bahay, ay bigla na lamang may sumugod sa amin. Galit na galit ang mga ito at tinuturo ako at pinagmumura. Wala akong nagawa kundi ang umiyak at magtago sa likuran ni nanay habang sinisisi nila ako dahil namatay ang kanilang mga mahal sa buhay na kanina lang ay napagaling ko
Ngunit ang iba naman ay lumubha ang karamdaman. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kahihiyan at higit sa lahat, pagsisisi. Ilang beses na nagmakaawa si nanay sa kanila na wag akong saktan. Maging si Janjan ay umiiyak na rin. Pero wala silang nagawa. Ang iba ay binabato pa kami ng kung ano-ano. Kahit ilang beses na kaming nagmamakaawa sa kanila, ay hindi nila kami pinapakinggan. Huwag niyong saktan ang anak ko! Ako na lang! Nay, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam. Pumasok kayo sa loob ng bahay. Bilisan niyo! Ako nang bahala dito! Ate, tara na, bilisan mo. Pero si nanay, bilisan niyo na! Sabi ko naman sa'yo, ate. Pero gumaling sila, di ba? Nakita mo naman. Napagaling ko sila. Hindi ko alam kung ano nangyari. Oo, nakita ko nga. Pero paano namang may nangyaring masama sa kanila? Imposible. Hindi ko din alam. Tama naman yung ginawa kong paggagamot sa kanila. Hindi tayo titigilan ng mga taga-baryo dito, Ate Leia. Anong gagawin natin? Leia? Leia? Anong nangyayari? Bakit ang daming tao sa labas ng bahay niyo? Galit na galit sila sa'yo. Si nanay, nasan si nanay? Nasa labas. Pilit na kinakausap yung mga tao. Ano ba nangyayari? Si Ate Leia kasi, yung mga ginamot niya kanina, lumubha ang karamdaman. Tapos ang iba ay namatay pa. Kaya galit na galit sila ngayon kay Ate Leia at gusto rin siyang patayin. Ha? Paano naman nangyari yun? Napagaling mo kanina yung batang may sakit, di ba? Hindi ko din alam kung ano nangyari. Imposible naman kasi may mangyaring masama sa kanila. Ginamot ko lang sila. Hindi ko intensyon saktan sila at lalong lumala ang sakit nila. Leia, kailangan mong umalis ngayon sa baryo. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Papatayin ka nila. Pero, Nay, saan ako pupunta? Wala naman akong pupuntahan eh. Kapag hindi ka nakinig sa akin, papatayin ka nila. Wala na tayong oras. Nay, wala po akong pupuntahan. Sa bundok! Saan mo naman ako patutulugin doon? Puro palayan doon, Anton. Hindi yun ang tinutukoy ko. Sa bundok ng Kalbaryo. Yung kinatatakutan nilang bundok. Uy, Anton naman eh. Alam mo naman palang kinatatakutan, dun mo pa papupuntahin si Ate Leia. Wala kang ibang mapupuntahan ngayon dahil sigurado akong hahanapin ka nila hanggang sa mapatay ka. Pero kapag dun ka pumunta, hindi ka nila susundan dun dahil nga alam nilang nakakatakot dun. Pero ayoko doon. Maraming aswang sa bundok na yun, di ba? Ayoko nga mamatay dito tapos doon pa ako mapapatay. Hindi naman tayo sigurado kung totoo ba ang kwento nila. Pero hanggat maaga pa, umalis ka na. Hindi ka nila pwedeng abutan dito sa bahay nyo. Baka bigla na lang nilang pasukin to eh. Bilisan mo na. Dito ka dumaan sa likuran. Mag-iingat ka. Sandali, Ate Leia. Gusto ko sumama. Huwag mo akong iwan dito. Hindi. Maiwan ka dito, Janjan. Pero Nay, si ate lang mag-isa. Wala siyang kasama. Hindi niya rin kaya ang sarili niya. Maraming mababangis na hayop sa gubat. Nay, hindi. Ate, dali mo na lang tong buntot pagi. Kung sakali mang may makita ka dong aswang, patayin mo sila gamit ito. Ay, ito rin yung asin at bawang. Susunod kami sa'yo kapag naging maayos na dito ang lahat. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ito. Mag-iingat ka. Nay, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Bilisan mo na. Opo, mag-iingat din po kayo dito ha. Anton, ikaw nang bahala kila nanay ha. Oo naman. Uy, Leia, mag-iingat ka ha. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko nang makalabas ako ng bahay. Rinig ko pa rin ang galit na sigawan ng mga tao sa labas ng bahay namin. Kaagad na akong tumakbo patungo sa bundok na sinasabi nilang maraming aswang. Totoo ang sinabi ni Anton. Wala nga akong ibang mapupuntahan maliban sa bundok na yon. Dahil ang bundok na yon ay kinatatakutan ng mga tao dito sa amin. Wala ni isang nangahas na umakyat doon dahil naniniwala silang hindi na sila makakabalik pa. Dala ko lamang ang gasera namin sa bahay. Naglalakad ako sa madilim na gubat. Nakakaramdam ako ng takot dahil hindi itong unang beses na umakyat ako dito. Ni hindi man lang ako nakapaghanda ng gagamitin ko kung sakali mang may maengkwentro ako na mababangis na hayop. Habang patuloy akong naglalakad ay bigla na lamang akong nakarinig ng kaluskos sa hindi kalayuan. Mahigpit kong hinawakan ang buntot paging dala ko at pilit na minamata ang paligid. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Huwag ka magtago. Lumabas ka. Ano ginagawa mo rito sa gubat? Ang lakas na loob mong pumunta sa lugar na to ng hating gabi ah. Hindi mo ba alam na maaari kang mamatay dahil sa kapangasan mo? Sino ka? Lumabas ka sa pinagtataguan mo. Huwag kang duwag. Hindi mo gugustuhin makita ako, bata. Nasaan ako? Anong lugar to?
Umakyat ka ng bundok nang hindi mo alam kung anong lugar ang tinatahak mo. Tumakas lang ako. Tumakas? At sino naman ang tinatakasan mo? Wala ka ng pakialam doon. Magpakita ka sa akin. Hindi ka tao. Ibang boses mo eh. Eto, maayos na ba? Lumabas mula sa likuran ng puno ang isang lalaking matanda lang ng kaunti kay nanay. Kung kanina lang ay malaki at boses halimaw siya, ngayon naman ay maayos ang kanyang boses. Isa ng normal na tao. Sa tingin ko naman ay hindi ka kalaban. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Leia. Leia ang pangalan ko. Leia. Kay gandang pangalan. Ano bang may tutulong ko sa'yo? Tila'y nawawala ka sa kagubatang ito. Wala. Hinahanap ko ang bundok ng Kalbaryo. Totoo bang may mga aswang doon? May nakikita ka ba sa paligid? Kung wala, ayan na ang sagot sa tanong mo. Nasa bundok na ako? Kanina pa. At sa tingin ko'y wala kang matutuluyan. Tama ba, Leia? Tama. Dahil hindi ko rin naman alam kung saan ako pupunta. Akala ko kasi walang naninirahan sa bundok na ito na normal na tao. Akala ko puro aswang lamang nakagaya ng kwento sa aming baryo. Hindi ko alam na sikat pala sa baryo nyo ang tirahan namin. Kinatatakutan. Kaya pala halos wala ng taong pumupunta rito para lang mangahoy o kumuha ng makakain. Kung hindi totoo ang mga kwento nila, bakit nabuo ang kwento na yun sa baryo at wala ni isang nangahas na umakyat dito? Dahil mahihina ang mga tao. Konting kwento lang ay natatakot sila. Sumunod ka sa akin, Leia. Doon ka na muna magpahinga sa tahanan ko. Mas ligtas ka doon kaysa dito sa gubat. Maraming mababangis na hayop dito. O kaya naman yung sinasabi mong mga aswang. Hindi naman siguro masama kung magtitiwala ako ngayon, di ba? Wala ako ibang mapupuntahan at matutulugan. Hindi mo kailangang sumama kung natatakot ka at walang tiwala sa akin. Sasama ako! Yan, magaling. Tayo na. Ano bang mga kwento ang naririnig mo tungkol sa bundok na ito? Bukod sa maraming mababangis na hayop, marami din daw ditong naninirahan na iba't ibang klase ng aswang. May namumuno daw sa kanila at kung sino man taong umakyat dito, hindi na nakakabalik pa. Wala pa rin pinagbago. Masasama pa rin ang kwento tungkol sa tirahan namin. Mga tao nga naman. Minsan ka na rin bang nanirahan sa baryo namin? Bakit parang alam mo ang mga bagay na ginagawa namin doon? Oo, pero dahil sa nangyari noon, kinamumuhian ko na ang mga tao. Kaya naisip kong dito na lang manirahan. Swerte ko lang dahil may ibang tao rin palang naninirahan dito. Ibig sabihin, hindi totoong aswang ang naninirahan dito? Hindi. Tignan mo naman ako. Tunay na tao. At siguro, maganda na rin na nabuo ang kwento na yon para hindi na kami guluhin dito sa bundok. Tahimik na kaming namumuhay rito at hindi rin namin kailangan pa ng mga tao sa baryo na ito. Masaya na kami sa kung anong meron kami dito sa bundok na ito. Pero mababait naman ang mga tao sa baryo namin. Kung mababait sila, hindi ka tatakas, tama? Tignan mo, natahimik ka. Ibig sabihin, may ginawa ka sa kanila na hindi nila nagustuhan. Tama ba ako? Opo. Kung ayaw mong magkwento, ayos lang. Pero handa akong makinig kapag handa ka na rin. Huminto kami sa paglalakad nang nasa pintuan na kami ng hindi gaanong maliit na bahay. Sakto lang para sa isang tao. Pumasok ka na, Leia. Huwag ka na mahiya. Isipin mong sayo rin ang bahay na ito. Pasensya ka na kung maliit, ha? Hindi, ayos lang po. Ano, nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain? Meron po ba? Oo naman. Sandali, kukuha kita. Bakit po kung titingnan sa labas, maliit lang ang bahay nyo, pero kapag nasa loob, ang laki na? Dahil ang bahay ko ay nasa ilalim, hindi sa ibabaw. Kumain ka na muna. Napatingin naman ako sa plato na kanyang inilagay sa harapan ko. Ang laman noon ay nilagang kamote at saging. Huwag kang mag-alala. Hindi kita lalasunin. Hindi ako masamang tao. Hindi ko naman po iniisip yon. Salamat po sa pagkain. O sige, ngayon magkwento ka na. Ang totoo po niyan, ang tinatakasan ko talaga ay ang mga tao sa baryo namin na nagpagamot sa akin. Gustong-gusto ko po kasi talaga maging manggagamot. Pero ang sabi ni nanay, hindi ako itinadhana ng bathala para maging kagaya niya. Pero nagawa ko po magpagaling ng mga may sakit. Bakit galit sa'yo yung mga tao sa baryo? Akala ko lang po pala yun. Lumubha po kasi ang mga sakit nila at ang iba namatay. Kaya ako ang sinisisi nila sa nangyari.
Kahit na ang gusto ko lamang tumulong kagaya ni nanay na isang mahusay na manggagamot. O siya, kumain ka na. Dahan-dahan ko nang sinubo ang kamote. Napapatingin naman ako sa lalaking nasa harapan ko dahil sabik na sabik itong nakatingin sa akin. Hinihintay niyang kainin ko ang pagkain na ibinigay niya. Pero hindi rin ako nagduda dahil gutom na rin ako. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na. Salamat po ulit. Ano nga po palang pangalan nyo? Tawagin mo na lang akong June. O kaya naman ay Tio June. Sige po, Tio June. Kagaya ng sabi niya ay kaagad na akong nagpahinga matapos kumain. Pero habang tumatagal ay nararamdaman kong sobrang init ng katawan ko. Pawis na pawis ako at parang uhaw na uhaw. Gusto ko ring hubarin ang suot kong damit dahil sa sobrang init. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Para rin akong gutom na gutom kahit katatapos ko lang namang kumain. Nararamdaman mo na ba? Anong ginawa mo sa akin? Hindi ba galit ka rin sa mga tao sa baryo nyo? Wala akong sinabing ganyan. Ang sabi ko, tinataguan ko sila. Ganun na rin yun, Leia. Pare-pareho lang sila. Wala silang pinagkaiba sa mga taong nakilala ko. Kahit gustuhin man nating tumulong, tayo pa rin ang nagiging masama. Kaya panahon na para gumanti tayo sa kanila. Anong ibig mo sabihin? Leia, isa ka ng ganap na mandurugo. Mandurugo? Isang uri ng aswang. Oo, tama ka, Leia. Ang bundok na ito ay maraming aswang at isa ko sa kanila. Ngayon, isa ka na rin sa amin. Hindi pwede. Wala ka nang magagawa. Kauri ka na namin. Ang pagkain kinain mo kanina ay may laway ko. Para maging ganap ka na ring aswang. Hindi! Pagsapit ng 12:00 ng gabi, kusa ka magpapalit ng anyo kagaya ko. Kailangan mong pag-aralan ang pagiging aswang para mabuhay ka, Leia. Hindi pwede. Hindi ako pwede maging aswang. Hindi ko to gusto. At bakit? Gusto mo pa rin maging manggagamot kagaya ng nanay mo? Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi niya? Ang pagiging babaylan ay itinadhana, Leia. Kung hindi yun para sa'yo, hindi mo yun makukuha kahit na ano pang gawin mo. Hindi yan totoo. Hindi mo na matatakasan ang tunay na nangyayari, bata. Kung ako sa'yo, tanggapin ko na lang ang mga nangyayari. Wala ka ring mapupuntahan pa dahil ang tunay na aswang ay maraming kaaway. Hindi! Uuwi na ako! Sige, subukan mong lumabas na bundok na ito. Tingnan lang natin kung bubuhayin ka pa nila kapag nalaman nilang isang aswang ka na. Galit na nga sa'yo dahil sa ginawa mo. Mas lalo pa silang magagalit sa'yo kapag nalaman nila ang tunay mong pagkatao. Napasigaw ako sa sobrang sakit ng likod ko na para bang may tumutubo doon kung ano. Maging ang mga kamay ko ay nag-iiba na rin ng itsura. Nagkakaroon na ito ng mahahabang kuko na kulay itim. Pinagmasdan ko rin ang kabuuan ko. Ang mga buhok ko ay mahaba at tunay ngang nagpalit ng anyo. Nang ibuka ko ang bibig ko, ay bigla na lamang lumabas ang mahaba kong dila na akala mo ay espada. Ano? Ayaw mo pa rin bang maniwala sa nangyayari, Leia? Ano to? Bakit nag-iba ang boses ko? Dahil isa ka ng aswang. Nakakaramdam ako ng gutom. Halika, sundan mo ako. Anong gagawin mo? Wala akong gagawin sa iyong masama. Tuturuan kita kung paano humulin ng mga hayop na pwede mong kainin. Hindi! Ayoko! Ayaw mo? Di bahala ka dyan, mamatay ka sa gutom. Hindi ako pwede maging ganito. Ayoko nito. Paano ito matanggal? Hindi na matatanggal yan, Leia. Mananatili yan sa'yo habang nabubuhay ka. Hindi! Nagulat ako nang bigla na lang humangin ng malakas, dahilan para lumipad ang ilang mga gamit sa loob ng bahay ni Tio June. Maging siya ay natumba dahil sa hangin na yun, nakusa na lamang lumabas mula sa aking bibig. Ano nangyayari? Mukhang hindi ka pang karaniwang manturugo, Leia. May taglay kang lakas na hindi karaniwan sa isang aswang na kagaya mo. Hindi ko to gusto. Ibalik mo na ako sa dati kong anyo. Makakabalik ka sa anyo mo kahit kailan mo gusto. Pero ang pagiging aswang mo ay hindi na maaalis sa pagkatao mo kahit saan ka pa man pumunta. Paano? Kailangan mo munang kumain
Hindi ka mapapakali hanggat hindi ka nakakakain ng hayop o tao. Hindi, ayokong kumain ng tao. Kung ayaw mong kumain ng hayop o tao, madali kang mamamatay. Mabuti nga mamatay na lang ako kesa makita ko nila nanay na ganito ang itsura ko. At sa tingin mo ba, pananatilihin ka pa nilang buhay kapag nakita nilang ganyan ka? Hindi, Leia. Papatayin ka rin nila kagaya ng ibang kalahi natin. Hindi niyo ako kalahi. Isa ka na sa amin, Leia. Sa ayaw mo at sa gusto. Hukom, umiiyak pa rin ako nang iwan ako doon ni Tio Jun. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil takot na takot pa rin ako. Kahit hindi ko man tingnan sa salamin kung ano ba talaga ang itsura ko, ay alam kong nakakatakot yon at hindi ako makikilala. Dahil tinitingnan ko pa lang ang mga kamay at paa ko, ay hindi na ako ito. Maging ang likuran ko ay ang bigat sa pakiramdam na parang may buhat-buhat akong isang sakong palay dahil sa malalaking pakpak ko. Nang kumalma ako, bigla na lamang akong bumalik sa tunay kong anyong tao. Nakahinga ako ng malalim pero hindi pa rin mawala ang gutom at uhaw na nararamdaman ko. Ayaw ko rin namang mamatay dahil gusto ko pang makita sila nanay at Tiyan-Tiyan. Pero hindi ko rin kayang kumain ng hayop o tao, lalo na't buhay. Ilang minuto lang ay may lumapit sa aking bata at hinihila ako nito palabas ng bahay ni Tio Jun. Paglabas ko ay nagulat ako nang makita ang iba't ibang uri ng aswang na tumatakbo ng mabilis papunta sa gubat. Napatingin ako sa bata nang magpalit ito ng anyo na kagaya ko at lumipad ng mabilis pataas. Kaagad din naman akong nagpalit ng anyo at sumunod sa kanya. Aaminin kong ang sarap sa pakiramdam ng lumipad. Pero nang makita ko kung saan sila papunta, ay kaagad akong kinabahan. Pagmasdan mo kung paano kami kumukuha ng pagkain, dahil ito rin ang gagawin mo. Ang bibilis nilang lumipad. Leia, subukan mong kainin ang baboy ramo na ito. Hindi ko po kaya. Kayanin mo. Kapag natikman mo na ang kanyang dugo, ay hahanap-hanapin mo na ito. Kahit na labag sa loob ko, ay lumapit pa rin ako sa baboy ramo. Hindi pa man ako ganun kalapit, ay bigla na lang lumabas ang dila ko para sipsipin ang dugo nito. Nang matikman ko yon ay para akong nabuhayan ng loob. Ibang lakas ang naidulot nito sa akin. Nang mawala na ang buhay ng baboy ramo, ay kaagad akong lumapit doon at walang alinlangan na ginaya ang batang nasa harapan ko. Kinagat ko ito sa leeg at kinain. Isang oras ang nakalipas ay bumalik na ako sa bahay ni Tio Jun. Ang kaninang uhaw at gutom ay bigla na lamang nawala at para akong nakaramdam ng kakaibang lakas. Ngayon, madali na lang para sa iyo ang pang-araw-araw mong pagkain. Uuwi na ako sa amin. Ikaw ang bahala. Huwag kang magsisisi kapag may nangyaring hindi maganda sa iyo dahil ang mga tao ay madaling makaamoy ng isang aswang. Hindi ka na katulad ng dati, Leia. Pero hindi ako pwedeng manatili lang dito. Bakit hindi? Walang mananakit sa iyo dito hanggat nandito ka sa tirahan namin. Pamilya na ang turing namin sa iyo dahil isa ka na sa amin. Pero paano sila nanay? Siguradong hinahanap nila ako. Huwag mo silang alalahanin. Makikita mo pa rin naman sila. Bukas na bukas ay ituturo ko naman sa iyo ang hayop na mag-iiba sa panlasa mo. Mas masarap at mas sariwa. Ihanda mong sarili mo dahil pagsapit ng gabi, tayo ay aalis na kasama ang iba nating kalahi. Saan po tayo pupunta? Basta magpahinga ka na. Sinunod ko ang utos niya. Kaagad na rin ako nagpahinga dahil pakiramdam ko ay pagod na pagod ako sa ginawa ko buong maghapon. Kinabukasan, nang magising ako ay maingay na sa paligid. Paglabas ko ng bahay ni Tio Jun ay kaagad bumungad sa akin ang mga taong abalang-abala sa kanilang mga ginagawa. May ilang nagsisibak ng kahoy, may ibang nagluluto at kung ano-ano pa na akala mo ay may malaking piging na magaganap. Nang makita ko si Tio Jun ay kaagad akong lumapit sa kanya para magtanong. Tio, ano pong ginagawa nila? May handaan po ba? Mayroon. Magkakaroon ng handaan mamayang gabi. Pero bago yun, may pupuntahan muna tayong lahat. Saan po? Malalaman mo rin. Pwede po ba wag na akong sumama? Gusto ko na pong umuwi sa amin.
Hindi ba sinabi ko na sa'yo, hindi ka na pwedeng umuwi sa inyo dahil papatayin ka ng mga tao doon kapag nalaman nilang aswang ka? Hindi ka na rin tatanggapin ng pamilya mo. Hindi po ganun si Nanay at Janjan. Tatanggapin pa rin po nila ako. Huwag ka nang makulit. Bumalik ka na lang dun sa bahay. Napaisip naman ako sa mga sinabi ni Tio Jun sa akin. Totoo bang papatayin ako ng mga tao sa amin kapag nalaman nilang aswang na ako? Pero parang pinaniniwalaan ko na din si Tio dahil hindi pa man ako aswang ay gusto na nila akong patayin dahil nakagawa ako sa kanila ng hindi maganda. Baka nga hindi talaga ako pwede maging babaylan. Baka hindi ko talaga kapalaran ang pagiging manggagamot kagaya ni Nanay. Pero kahit na ganun, gusto ko pa rin makatulong sa ibang tao. Gusto ko pa rin maging kagaya ni Nanay kahit na hindi ako manggagamot. Pagsapit ng gabi ay nagtipon-tipon ang mga kasamahan ni Tio. May nangungunan na sa kanila kaya sumama na lang ako kay Tio Jun. Nang banggitin nito na ang pupuntahan namin ay ang baryo na pinanggalingan ko, ay kinabahan ako agad. Hindi ko magawang kumprontahin si Tio Jun dahil natatakot akong baka hindi nila ako pasamahin. Nang isa-isa nang nag-aalisan ang mga aswang, ay kagad kong nilapitan si Tio Jun. Yo, bakit hindi mo sinabi sa akin na sa baryo namin tayo pupunta? Dahil alam kong hindi ka papayag. Gusto mo bang mamatay doon? Halos lahat ng kalahi natin ay pupunta. Mapabata, matanda, o kahit na ano. Tio, hindi natin sila pwedeng galawin. Mga tao sila, wala silang laban. At sinong nagsabi sa'yong hindi pwede? Ang mga taong yun ay kalaban natin. Sila ang dahilan kaya tayo naging ganito. Pagkain natin sila, Leia. At papatayin rin nila tayo kapag nakita nila ang tunay na anyo natin. Hindi sila pagkain. Wala silang laban sa atin. Wala silang alam. Meron, Leia. Kaya nila tayong patayin. Ang turing nila sa atin ay kalaban. Kailanman hindi nila tayo ituturing na kakampi. Kaya kung ayaw mong mamatay sa gutom at patayin nila, lumaban ka at tingnan mo kung paano natin sila papatayin. Walang kasing sarap ang dugo at laman loob nila. Sariwa at mabango. Hinding-hindi mo makakalimutan ang lasa nito. Bagkus ay hahanap-hanapin mo. Hindi, kahit na anong sabihin mo, hindi ako papatay ng tao. Hindi mo yan masasabi, Leia. Huwag kang magsalita ng tapos dahil hindi mo pa alam kung anong mangyayari kapag nagkaharap na ang mga tao at ang mga kalahi natin. Hindi naman nila kayo sasaktan kung hindi nyo sila sasaktan eh. Tumigil ka na! Nakita mo naman si Pinuno kanina, hindi ba? Galit na galit siya sa mga taksil. Kaya kung ayaw mong mamatay dito, sumunod ka na lang. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Matapos niyang magpalit ng anyo, ako naman ang sumunod. Sinundan ko lang siya sa paglipad. Nakakaramdam ako ng kaba sa pwedeng mangyari sa baryo namin dahil wala silang kaalam-alam na susugod kami. Matapos kaming lumipad ay nakarating na kami sa baryo. Puro sigaw at iyakan kaagad ang narinig ko. Mabilis akong tumakbo sa bahay namin pero naunahan ako ni Tio Jun. Tio, wag! At bakit? Ako nang bahala sa kanila. Ipaubaya mo na sa akin to. Nay! Nandiyan na sila! Sige. Janjan, isara mo ang mga bintana! Halos maiyak ako dahil sa sobrang pag-aalala para sa kanila. Hindi ko man lang magawang humakbang papalapit sa bahay. Naririnig ko ang mga sigaw ni Nanay at ni Janjan. Habang ang ibang aswang naman ay walang awa na hinahabol at kinakain ang mga taong walang malay. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng sakit sa aking likuran. Nang lumingon ako ay nakita ko si Anton na galit habang nakatingin sa akin. May dala siyang buntot pagi at asin na sa tingin ko'y isinaboy niya sa akin. Ayaw ko siyang labanan pero dahil hindi naman niya ako kilala at isa kong aswang ay desidido siyang patayin ako. Kuya Anton, sa likuran mo! Ano pang ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka lumalaban? Gusto mo ba talagang mamatay, ha? Janjan, huwag kang lalabas ng bahay! Hayaan mo na kami dito! Akong kalabanin nyo! Huwag kayong mandamay ng walang laban! Anton, mag-iingat ka! Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naguguluhan na ako. Ayaw ko silang labanan. Hindi ko kayang saktan si Nanay at ang kaibigan ko. Habang nag-iisip ako ng magandang gawin, ay bigla na lang sumugod sa akin si Nanay. May hawak siyang buntot pagi at handa akong hampasin.
Mabilis akong lumipad pa itaas para hindi niya ako masaktan. Napatingin naman ako kay Anton at Tio Jun na patuloy pa rin nag-aaway. Dahil hindi naman mataas ang niliparan ko, naabot pa rin ako ng asin na isinaboy sa akin ni nanay. Napasigaw ako sa sobrang hapdi na akala mo ay nasusunog na ang aking balat. Ayaw ko silang labanan, pero ayaw ko ring mamatay. Wala din naman akong magagawa dahil isa na akong aswang. Kaya kahit labag sa loob ko ay mabilis akong sumugod kay nanay. Gamit ang mahaba kong dila ay mabilis kong itong ipinulupot sa kamay ni nanay na may hawak na buntot pagi. Nang magawa ko yun ay dahan-dahan na akong lumapit sa kanya. Malakas kong ipinagaspas ang dalawa kong pakpak, dahilan para mapaupo siya sa sahig. Nang malapit na ako sa kanya, ay siya namang pagdating ni Janjan at hinampas ako sa likod ng buntot pagi na sa sobrang lakas ay sigurado akong nag-iwan yun ng malaking sugat. Janjan, Huwag ang nanay ko! pumasok ka na sa loob ng bahay. Hindi, Nay. Lalaban tayo. Kaya ko siyang labanan. Janjan, tulungan mo ako! Sabuyan mo siya ng asin! Mga walang ya kayong aswang! Nanay! Si Kuya Anton! Hindi ko alam kung anong meron sa buntot pagi ni nanay dahil mas malakas ang epekto nun sa akin kaysa sa paghampas ni Janjan sa akin kanina. Dahil sa sobrang sakit nun ay napahiga na ako sa lupa. Hindi ko na rin magawang lumipad dahil ang pakpak ko ay napunit na. Nang makita ko si Janjan na papalapit sa akin ay kinabahan na ako dahil may daladala siyang asin. Walang awa niyang isinaboy yun sa akin kaya napasigaw na naman ako dahil sa sobrang sakit. Kahit na ang dami ko ng sugat ay pinilit ko pa rin tumayo. Napatingin naman ako kay Anton, kay nanay at kay Tio Jun. Pinagtutulungan nila si Tio Jun at pinipilit nilang mapatay. Hawak-hawak ni Anton ang kutsilyo habang si nanay naman ay ang buntot pagi. Nang aktong sasaksakin na ni Anton si Tio Jun ay mabilis na napasigaw si Tio dahilan para mapatigil silang dalawa. Tinawag kasi ni Tio Jun si nanay sa pangalan nito. Nagtataka naman ako dahil hindi ko kailanman nabanggit ang pangalan ni nanay sa kanya. Kuya Jun? Ako nga. Aling Julie, baka nililin lang ka lang niya. Patayin na natin yan, baka tayo pang patay niya. Hindi. Huwag mo siyang sasaktan. Kapatid ko siya. Magkapatid sila ni nanay? Ah! Ha! Tama na! Sige pa, Janjan. Kaunti na lang, mamamatay na siya. Hampasin mo pa! Tama na. Nay, Janjan. Kilala mo ako? Janjan, huwag kang magpapaloko sa kanya. Julie, ako ito, si Jun, ang kuya mo. Pero, paano? Aling Julie! Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero hinang-hina na talaga ako. Pununan ng sugat ang katawan ko. Nakahiga na lang ako ngayon sa lupa sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Ilang minuto lang ay napasigaw si Janjan nang makita niya ang anyong tao ko. Ate? Leia? Ano nangyari sa'yo? Ate? Ate? Hindi ko sinasadya. Kuya Jun, anong ginawa mo sa anak ko? Anak mo si Leia? Papatayin kita! Wala akong ginawa sa kanya. Hindi ko alam na anak mo siya. Walang yaka! Ang sama mo! Ikaw ang masama. Pinabayaan mo ako. Ikaw lang ang pamilyang meron ako pero hindi mo ko naipagtanggol. Hinayaan mo akong patayin ng mga tao. Wala akong alam noon. Hindi ko kasalanan ng kasalanan ginawa mo. Kaya wag mong isisi sa akin na nangyari sa'yo. Pero kung tumulong ka para kumbinsihin ang mga tao, hindi nila ako itatakwil. Sinumpa ka, Kuya Jun. Wala akong magagawa sa sumpa sa'yo. Kasalanan mo yon. Kung ganun, wala nang dahilan para buhayin kayo. Lalo mo lang pinapatunayan na dapat ka lang manatili sa bundok dahil wala kang puso. Maging sarili mong pamilya nais mong saktan. Dahil yun sa ginawa niyo sa akin. Huwag mong idamay ang mga anak ko. Tayong dalawang maglaban. Huli ka na, dahil si Leia ay kaisa na sa amin. Kaya hindi mo na siya anak. Hindi! Anyo ko lamang nagbago pero hindi ibig sabihin nun sasama na ako sa inyo. Wala kayong awang pumapatay ng mga tao. Leia, kahit na anong gawin mo, walang magbabago sa realidad na ang mga taong ito ay gusto tayong patayin. Wala silang awa sa mga kagaya natin.
Habang nag-uusap kaming lahat, ay bigla na lamang kaming dinumog ng mga taga-baryo. Galit na galit sila nang makita ako, at mas lalo pa silang nagalit nang bigla na lamang nagpalit ng anyo si Tio Jun at mabilis na lumipad pa itaas. Gusto nilang patayin na rin si Tio Jun kasama ako. Bukod kasi sa may ginawa ko sa kanilang masama, ay nakita rin nila ako na nagpalit ng anyo kanina. Habang si nanay naman ay pilit akong pinagtatanggol sa kanila at sinasabing hindi ko intensyon na saktan sila at makagawa ng mali. Pero kahit na ganun, gusto pa rin talaga nila akong patayin. Hanggang sa nainis na si nanay sa kanila. Hindi niyo magagalaw ang anak ko. Kung gusto niyo siyang patayin, ako munang patayin ninyo. Wala naman pong ginagawa sa inyo si Ate Leia. Gusto lang po niyang tumulong sa inyo. Wala po siyang kinalaman sa mga nangyari sa pamilya niyo. Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Anton, protektahan mo ang mga anak ko kahit na anong mangyari. Opo. Huwag mo nga hayaang makuha sila ni June, lalo na si Leia. Nanay, hindi po sasapat ang mutya na dala niyo para matalo si Tio Jun. Kung mamarapatin niyo po, tutulong po ako sa inyo. Huwag na kayong makulit. Pumasok na kayo sa loob ng bahay bago pa kayo makuha ng mga taga-baryo. Bago pa man ako matulungan ni Anton at Janjan na makatayo, ay bigla na lamang lumipad papunta sa akin si Tio Jun. Dahil hindi nakahanda ang dalawa, ay mabilis na kaming hinampas ng kanyang pakpak. Pero hindi nagpatalo si Janjan. Tumayo siya at gamit ang kanyang buntot pagi, ay mabilis niyang hinampas si Tio Jun. Pero lahat kami ay nagulat nang may dumating na mga aswang. Sa himpapawid, sa baba at kung saang-saang parte sa paligid namin. Patagal ng patagal ay padami sila ng padami. Maging ang mga taga-baryo ay nagulat din sa dami nila. Bakit ang dami nila? Dahil dito sila sa baryo nagparami ng lahi. Marami na silang nabiktima. Dahil balang araw, kami na ang maninirahan sa baryo na to. Hindi na namin kailangan magtago pa sa bundok para lang mabuhay. Hindi mangyayari yan. Wala na kayong magagawa. Hindi nyo kami kaya dahil normal lang kayong mga tao. Yan ang akala mo. Hindi lahat ng tao ay mahina. Nagkakamali ka ng akala. Tama na! Umalis na kayo sa baryo na to! Nay, yung kwintas mo, nagliliwanag. Lahat kami ay napatingin sa kwintas ni nanay nang umilaw yun na sobrang nakakasilaw. Napapikit ako dahil sa lakas ng liwanag nun. Hanggang sa bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang isang magandang babae. May mahaba itong buhok, puti ang damit at mapupungay ang mga mata. Kitang-kita na hindi siya isang normal na tao. Elizabeth, Hinihintay ko lamang na ibulong mo ang pangalan ko para matulungan kita. may engkantadang kaibigan si nanay. Paano nangyari yun? Ha, sinasabi ko na nga ba eh. Ang lupit na manggagamot ni nanay. Kilala mo ba siya, Leia? Hindi, ngayon ko lang siya nakita. Tumawag ka pa talaga ng kakampi, ha? Hindi rin naman yan mapapantayan ang lakas naming lahat. Mahihina pa rin kayo. Huwag mong maliitin ang kakayahan ko. Isang aswang ang susugod sana sa amin. Hindi namin yun namalayan, kaya mabilis itong nakalapit. Pero naging mabilis pa rin ang engkantadang nasa harapan ni nanay. Dahil kahit hindi nakaharap ang aswang sa kanya, ay naramdaman niya ito. Dalawang malalaking baging ang bigla na lamang lumabas sa lupa para hulihin ang aswang. Lahat kami ay nagulat. Kita ko naman ang takot sa ibang aswang na nakakita noon dahil nagutay-gutay ang katawan ng aswang na nahuli ng baging. Napatingin naman ako kay Tio Jun nang bigla itong sumigaw. Ano? Tutunga na lang ba kayo dyan? Patayin niyo na sila! Nay, Ate, anong gagawin natin? Ang dami nila. lalaban tayo. Hindi tayo magpapatalo sa kanila. Leia, malalakas sila at ang dami nila. Walang-wala kung ilan na lang tayo ngayon. Huwag kayong matakot. Hindi nyo dapat sila katakutan. Magtiwala kayo sa mga sarili nyo. Matatalo natin sila. Kasama niyo ako sa laban na to. Makakaasa kayong mapapatay natin silang lahat. Hindi sila dapat maghari sa baryong ito. Tutulong ako sa inyo, Nay. Kahit na isa na akong aswang, hindi mababago nun ang kagustuhan kong tumulong sa mga tao. Tunay ngang napakabuti ng iyong puso. Hindi ka dapat patayin, Leia. Hindi kayo patas! Ang dali sa inyong magdesisyon para kay Leia na huwag siyang patayin.
Samantalang ako, nakuha ko ng lumuhod at magmakaawa sa inyo noon. Hindi nyo pa rin ako pinakinggan. Sinumpa nyo pa rin ako at itinapon na parang hindi ka dugo. Hindi namin gustong gawin yun sa'yo. Ikaw ang pumili ng iyong tadhana. Sana'y hindi ko na lamang kayo naging kadugo. Ang sumpa sa'yo ay nararapat lamang sa kasalanang iyong ginawa. Hindi ka dapat naging makasarili. Naging gaman ka sa salapi, Kuya Jun. Hindi mo na naisip na may pamilya ka pa. Hindi pa rin yun sapat na dahilan para isumpa nyo ako at itakwil. Anong hindi sapat na dahilan? Marami kang nilinlang na tao para sa pansarili mong kapakanan. Hindi mo na naisip ang pamilya mo. Ang parusang ipinataw ko sa iyo ay naaayon lamang sa ugaling mayroon ka ngayon. Imbis na gawin mo tong aral ay hindi mo ginawa. Mas pinili mong maghiganti kaysa magbago. Nay! Sa likod nyo! Ate, dito ka lang sa likod namin ni Kuya Anton. Leia, huwag kang aalis sa tabi ko. Hindi nyo kami matatalo! Ha! Tingnan natin! Mabilis na pinagaspas ni Tio Jun ang kanyang mga pakpak na naging sanhi ng matinding hangin papunta sa amin. Habang si Janjan naman ay mabilis na lumayo sa amin ni Anton at pumunta sa likuran ni Tio Jun kahit nasa taas ito. Habang tumatawa si Tio Jun dahil sa hangin na kanyang ginagawa, si Janjan naman ay mabilis na sinabuyan siya ng asin paitaas, dahilan para mapahinto ito. Napasigaw ito dahil sa sakit na ginawa sa kanya ni Janjan, habang si Nanay naman ay ginamit niya ang pagkakataon para tumalon ng mataas sa tulong ni Anton. Ginawa niyang patungan ang likuran ni Anton. Gamit ang kanyang buntot pagi na may mutya ay mabilis niyang hinapas si Tio Jun. Bumagsak naman ito sa lupa at yun ang naging hudyat para sa iba pang mga aswang na sumugod sa amin. Kaagad naman ako nagpalit ng anyo at mabilis na lumipad pa itaas para labanan ang mga lumilipad ding mga aswang. Anton, protektahan mo ang nanay at kapatid ko! Mag-iingat ka, Leia. Bumalik ka sa amin ng buhay, naiintindihan mo? Pangako, Kuya, nasan si ate? ako to, Janjan. Huwag ka matakot sa akin. Ate, Mag-iingat kayo! Leia! Sa itaas mo! Aling Julie, yung kapatid niyo po, tumatayo na siya. Ako nang bahala sa kanya. Lagi niyong tatandaan na mas malakas kayo kaysa sa kanila. Kaya magtiwala kayo sa sarili niyo. tulungan po natin si Nanay. Hindi na niya po yun kaya na mag-isa. Sige, ako na ang bahalang tumulong kay Leia. Janjan, sabuyan mo ng asin na sino maglalapit sa atin. Leia, bumaba ka dito sa amin! Ano pong gagawin niyo? Ipapatikin ko lang sa kanila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ko. Ipinagdikit ng engkantada ang kanyang dalawang kamay. Ilang saglit ay umilaw yon at unti-unti na namang lumabas mula sa ilalim ng lupa ang mga ugat at baging na nagpagulat sa mga aswang na papunta sa amin. Isa-isa silang kinuha ng mga ugat at pinilipit at dahan-dahan silang nawalan ng buhay. Ang galing! Kuya Anton, tingnan mo! Leia, ayos ka lang ba? Si nanay! Julie, akala mo ba matatalo mo ako? Hindi mo ako mapapatay dahil mas malakas pa rin ako sa'yo! Diyan ka nagkakamali! Leia, anong gagawin mo? Gagawin ko ang dapat kong gawin! Kuya Anton, kailangan ko ng buntot pagi mo pati ng asin. Sasabuyan ko ulit sila sa kanilang likuran. Hindi, delikado. Hawak niya ang nanay mo. Dito ka lang, Janjan. Hayaan mo na ako. Hindi pa ako tapos sa mga ito. Iligtas niyo si Julie! Muli akong bumalik sa pagiging aswang at lumipad papalapit sa kanila. Kagaya ng ginawa kanina ni Tio Jun ay ganun din ang ginawa ko. Malakas kong pinagaspas ang dalawa kong pakpak at gamit ang mahaba kong dila ay naglakbay ito sa kinaroroonan ni Tio Jun. Natamaan siya sa kanyang dibdib dahilan para mabitawan niya si Nanay. Kasabay noon ay sinabuyan siya ni Janjan ng asin at si Anton naman ay tumakbo para hampasin siya ng buntot pagi. Muli akong bumaba sa lupa at lumapit kay Tio Jun na ngayon ay hirap na. Nagsisisi ako, nagtiwala ako sa'yo. Ginawa mo akong halimaw! Dahil yun ang nararapat. Hindi mo ako kagaya! Wala kang puso! Makasarili ka! Anak, tama na yan! Hindi, Nay. Kailangan niyang mamatay dahil sa kanya naging ganito ako! Hayaan mo ako na ang gumawa sa kanya ng kamatayang hindi niya makakalimutan hanggang sa kabilang buhay. Ha! Nagsialisa na yung mga aswang! Hindi pa tayo sigurado. Marami pa silang nagtatago sa bundok na yon. Tama ba, Leia?
Hindi ako sigurado. Pero kung meron man, hindi natin sila guguluhin. Hindi din naman sila maglalakas ng loob na muling pumunta dito. Dahil halos lahat sa kanila napaslang na. Nagulat kaming lahat nang bigla na lang lumipad pa itaas si Tio Jun. Mas mabilis kaysa kanina. Maging ang engkantada ay hindi siya nagawang mahabol. Alam naming lahat na hindi pa tapos ang laban. Alam niyong hindi ako talunan. Uubusin ko kayong lahat! Janjan, lumapit ka sa amin! Hindi rin ako papayag na maubos mo kami! Papatayin kita! Hindi mo ako kaya, Leia! Isa ka ng batang aswang na walang alam! Hindi mo pa ako lubos na kilala. Marami ka pang kailangan malaman sa akin bago mo ako husgahan. Tandaan mo, ako ang naging dahilan kung bakit ka naging aswang! At hindi ko yun ipagpapasalamat sa'yo. Dahil masama kang aswang! Ah! Yuko! Leia! Ano nangyayari? Nang sumigaw ako ng malakas ay parang nawalan ng balanse si Tio Jun. Kaya mabilis akong lumipad papunta sa itaas at mabilis na pinulupot sa kanyang katawan ang aking dila. Pilit ko siyang hinihila pababa para matulungan ako nila nanay. Pero mas malakas siya kaysa sa akin. Talagang gusto mong mamatay, ha? Tingnan natin! Masyado kang mayabang! Sabuyan natin siya ng asin! Wag! Matatamaan ang anak ko! Tinanggal ko ang dila sa kanyang katawan dahil nasasaktan na ako sa ginagawa niya. Kaagad niyang dinilaan ang mga sugat niya para maghilom ito. Nang matapos siya ay kaagad siyang sumugod sa akin, pero mabilis akong lumipad pababa para hindi niya ako maabutan. Dahil hindi niya ako mahuli ay lumipad siya pababa at mabilis na pumunta sa kinaroroonan ni Janjan. Hindi naman nakahanda si Anton dahil sa hangin na nanggagaling sa pakpak ni Tio Jun. Tulong! Kinuha niya ako! Ibaba mo ako, aswang ka! Ibaba mo ang kapatid ko! Ibaba mo ang bata kung ayaw mo pumasok sa katawan mo ang mga baging na ito! Sige, subukan mo. Tingnan natin kung makita niyo pang buhay ang batang ito. Walang iya ka talaga! Ate! Anak! Alisin mo ang mga baging na yan kung gusto mo pang mabuhay ang batang to. Alisin mo na, pakiusap! Wala ka talagang malasakit sa pamilya mo! Wala na sa akin ang tinuturing kong pamilya, Leia. Wala na sila. Kuya, ibaba mo na ang anak ko. Kuya, hindi. Ipaparamdam ko sa'yo kung paano mawalan ng anak. Wag! Dahil sa takot kong saktan niya talaga si Janjan, ay mabilis akong lumipad patungo sa kanila. Gamit ang dila ko ay hinampas ko siya sa kanyang braso, kung saan niya hawak-hawak si Janjan. Nagtagumpay naman ako dahil nabitawan niya si Janjan. Akala ko'y tuluyan ng babagsak sa lupa si Janjan, pero nagawa siyang saluhin ng mga baging sa tulong ng engkantada. Pagkatapos ay mabilis akong sumugod papunta kay Tio Jun. Wala na akong pakialam kung masaktan pa niya ako dahil ang mas mahalaga sa akin ay ang kaligtasan nila nanay. Gamit ang pakpak ko ay hinampas ko siya dahilan para bumagsak siya sa lupa. Mabilis namang sumugod sila Anton at nanay para hagupitin siya ng buntot pagi. Tumulong na rin ang engkantada at pinulupot sa kanya ang mga baging. Hindi niyo ako mapapatay! Tama na! Tigilan mo na kami! Ako na ang bahala sa kanya. Hindi na siya makakawala sa mga baging at ugat ng puno na yan. Ate! Anak, ayos ka lang ba? Wala ka bang sugat? Nay, ayos lang po ako. Alam mo bang alalang-alala kami sa'yo? Hindi namin alam kung saan ka hahanapin. Susunod na nga sana kami sa bundok eh. Kaso bigla naman ganito ang nangyari. Oras na para mamaalam ka sa mga pamilyang pinagtaksilan mo, June. Kailanman, wala na akong tinuturing na pamilya. Kuya, masaya ako nakita kitang muli. Pero hindi ko nahihilingin pa na makita kita ulit. Napakasama mong kapatid, Tio! Matapos kong sabihin yon, ay tumawa si Tio Jun ng malakas. Pero hindi rin yun nagtagal dahil dalawang malalaking baging ang lumitaw mula sa lupa at walang awang pumasok sa kanyang katawan hanggang sa mawalan siya ng hininga. Habang si nanay naman ay iyak ng iyak at hindi magawang tingnan ng kanyang kapatid na unti-unting bumabaon sa lupa. Leia, malayo pa ang iyong lalakbayin. Mabuhay ka ng matagal. Hindi na kami pwedeng manatili dito sa baryo, tama ba? Sa paligay ko, Nay, dapat na akong umalis dito
at manatili na lamang sa bundok kung saan ako nanggaling. Hindi kayo patatahimikin ng mga taong nandito sa baryo kung kasama niyo ako. Kung hindi ka nila kayang tanggapin, mabuti pang umalis na lang din kami sa baryong ito. Sasama kami sa iyo ni Janjan. Kung ano ang inyong pasya ay malugod kong tatanggapin. Kailangan ko nang magpaalam sa inyo. Maraming salamat sa tulong niyo, Encantada. Sandali po. Wala na po bang lunas sa pagiging aswang ni Ate Leia? Ikinalulungkot kong sabihin, pero wala na tayong magagawa sa kalagayan ng ate mo. Pero may kapangyarihan po kayo. Nagawa niyo pong patayin yung mga aswang. Tama ka, pero wala akong kakayahan na muling ibalik sa pagiging tao ang isa ng aswang. Pero... Janjan, hayaan mo na. Marahil ito talaga ang kapalaran ko. Tanggapin na lang natin. Pero ang sabi mo, gusto mong maging kagaya ni nanay, di ba? Paano ka na magiging mahusay na manggagamot para makatulong sa ibang tao? Marami pang ibang paraan para makatulong sa ibang tao, Janjan. Hindi lang pagiging manggagamot. Tama, ako ay humahanga sa positibong pag-iisip, Leia. Tara na, kailangan na nating maghanda. Bukas na bukas aalis tayo sa baryong ito. Tutulungan ko na po kayo. Akala ko po, Kuya Anton, sasama ka sa amin eh. Kung pwede nga lang eh. Hindi na, Anton. Marami ka nang naitulong sa amin. Ayos lang po, Aling Julie. Masaya po akong makatulong sa inyo. Para ko na rin po kayong pamilya at nakatatandang kapatid ni Leia at Janjan. Salamat ha. Kung wala ka ngayon, hindi ko alam kung paano ko mapoprotektahan sila nanay at Janjan. Walang anuman. Masaya akong makatulong sa inyo. Malaki na nga ang naitulong mo sa amin, Kuya Anton. Salamat ah. Ano ka ba? Wala yun. Mabuti na lang talaga nandyan ka, Anton. Kung wala, baka kung ano nang nangyari sa amin. Hindi talaga sapat ang salitang salamat lang. Sus, ayos lang naman po sa akin. Masaya po akong matulungan kayo. Kung nandito lang ngayon si tatay, siguradong papayagan ka nun manligo kay Ate Leia. Janjan, hindi naman namin gusto ang isa't isa at saka wala pa sa plano ko mag-asawa. Tama, magkaibigan lang talaga kami ng ate mo. Hindi halata. Para naman talaga kayong magnobyo eh. Lagi ba naman kayong magkasama kahit saan? Sabay kaming lumaki eh. Anong inaasahan mo? Oo na, Ate Leia. Masyado ka naman kumakatanggi eh. Eh hindi naman kasi totoo eh. O siya, sige na. Mag-asikaso na tayo. Nang makapasok kami sa bahay, ay kaagad kaming nag-ayos. Wala na kaming dahilan para manatili pa dito. Kahit na alam kong mahirap para kay nanay at Janjan na lumipat dahil napamahal na sila sa baryo at sa mga tao dito, ay wala silang magawa. Ilang beses ko na rin silang pinigilan pero buo na ang desisyon ni nanay. Ayaw na niyang manatili rito kung hindi rin lang ako makakasama. Nay, dadalhin mo pa rin ba itong mga gamit mo sa panggagamot? Oo, para kapag may sakit kayo, madali kayong gagaling. Kaya nga, Ate Leia. Tsaka malay mo, may mga tao dun. Tapos kailangan si nanay. Hindi, matutulungan pa rin natin sila. Sa bagay, mamimiss ko tong bahay natin. Dito na kayo lumaki. Di naman po lumaki si ate eh. Ganon! Biro lang, tate naman oh. Maganda na rin na makaalis na tayo dito para hindi tayo guluhin ng mga tao. Hindi ko man lang nagawang magpaalam sa mga kaibigan ko. Pwede naman magpaalam ka muna. Hindi na ate. Alam naman siguro nila kung anong nangyari sa atin eh. Pero mas maganda pa rin kung makapagpaalam ka sa kanila. Huwag na muna kayong lumabas. Baka kung ano pang gawin nila sa atin. Tama si nanay. Dito na lang ako. Kinabukasan ay kagad kaming naglakad paakyat ng bundok kung saan ako pumunta. Wala na kaming nadatnang mga aswang sa lugar na yon. Tahimik na ang lugar kung saan ako panandaliang nanatili. Kaninong bahay to, Ate Leia? Kay Tio Jun, dito niya ako pinatuloy nun. Dito rin niya ako pinakain ng kamote na may laway niya. Kaya naging aswang ako. Patawad, Leia. Kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Nay, wala po kayong kasalanan. Ang totoo niyan, ako nga po ang dapat humingi ng paumanhin eh. Dahil sa akin, hindi ka na po makapanggamot sa baryo. Hindi mo rin naman yun kasalanan. Kung gusto pa nilang magpagamot, kailangan nilang umakyat dito sa bundok. Tama, sila pong dapat lumapit sa atin. Nay, tanggap niyo pa rin naman ako kahit aswang na ako, di ba? Oo naman. Anak kita eh. Kaya nga, Ate Leia, huwag ka pong mag-alala. Sasama ako sa'yo kapag manghuhuli ka ng hayop. Hindi. Ano ka ba namang bata ka? Biro lang naman po, Nay. O siya, tulungan niyo na akong ayusin tong bahay na to. Simula ngayon, dito na tayo titira. Wala namang mga aswang dito, ate. Hindi ako sigurado, pero kung meron man, hindi rin naman nila tayo magagalaw. Sige na. Nay,
may tanong pala ako sa'yo. Ano yun? Bakit ang seryoso mo? Paano ka nagkaroon ng kaibigang engkantada? Wala ka naman po nababanggit sa amin. Oo nga po, Nay. Alam niyo, ang astig po ng kapangyarihan niya eh. May mga ugat po siyang napapagalot, yung mga baging, ang galing. Yun ba? Siya ang nabigay sa akin ng mutya. Matagal na yun. Minsan ko kasi siyang natulungan sa gubat. Kaya bilang pasasalamat binigyan niya ako ng mutya at naging bantay ko na siya. Palagi niya akong tinutulungan kaya kaagad ko rin siyang nahingan ng tulong nung kailangan ko na. Bakit hindi niyo po sinabi sa amin? Nilihim ko talaga yon dahil baka bigla na lang kumalat. Baka isipin ng mga tao na baliw tayo kasi hindi naman sila naniniwala doon. Oo nga po, kahit nga po sa mga aswang hindi sila naniniwala. Naniwala lang sila nung sinaktan na sila. Gusto ko rin po magkaroon ng ganong kaibigan. Sa lugar natin ngayon, marami kang pwedeng maging kaibigan. Mga elemento. Kaya nga po Agad na rin kaming nag-asikaso ng bahay. Hindi man kami perpektong pamilya, pero alam namin sa sarili namin na kaya naming makipagsabayan sa kahit na sino. Kahit na ganito ang nangyari sa akin, ay sobrang nagpapasalamat ako kay nanay dahil hindi niya ako iniwan. Makalipas ang ilang buwan, ay payapa na kaming naninirahan sa bundok. Masaya kami sa kung anong meron kami doon. Kapag gabi ay pinapabayaan ako nila nanay na pumunta sa gubat para manghuli ng hayop na pagkain ko. Minsan naman ay sila ang nagbibigay nito, kagaya ng manok at kung ano-ano pa. Minsan-minsan ay dumadalaw rin si Anton sa amin na may dalang mga pasalubong na galing sa bayan. May ilan rin naman nagpupunta sa amin para magpagamot. Pero yung malalakas na lang ang loob at gusto talagang gumaling. Aling Julie, may dala po akong mga delata rito. Nasaan po ba si Leia at Janjan? Nandito! Bakit? Oh, kamusta na pala ang baryo? Ayun, hindi pa rin nawawala ang usap-usapan tungkol sa inyo. Yung bahay po kaya namin doon, kuya. Ayun, nakatayo pa Janjan. Wala naman nangangas na pumasok sa bahay ninyo eh. Anton, salamat ulit. Salamat dito sa mga dala mo, ha? Walang anuman po yun. Uy, kuya, turuan mo ulit ako ng karate, oh. Oh, gusto mo? Oo naman po. Nagamit ko kaya yun nung nilabanan natin yung mga aswang. Sus! Oh, sige na, tuturuan na kita. Leia, tulungan mo ako magluto ngayon. Dito na natin pakainin si Anton. Sige po, Nay. O ayusin mo na rin ang hapagkainan, ha? Nay, ayaw niyo po ba talagang bumalik sa baryo para manggamot? Tapos sasama ka. Hindi po. Sigurado po akong pagkakaisahan na naman kayo ng mga taga-baryo Kaya dito na lang po ako. Kaya ko naman po dito mag-isa Maraming tanim ng mga gulay at kung ano-ano pa. Ano ba, Leia? Dito na kami ni Janjan. Pupunta na lang sila dito kung gusto nilang magpagamot. Pero Nay, dahil sa akin naapektuhan na kayo. Hindi dapat ganun Wala tayong magagawa doon kung ayaw nila sa atin. Kapag hindi ka nila tanggap, parang ganun na rin ang tingin nila sa amin. Pero pwede naman po kayong bumaba na lang doon. Kapag hindi niyo po ako kasama, hindi na nila kayo gagalawin. Hindi ka naman nakakasiguro dyan. Kagaya nga ng sabi ni Anton, pinag-uusapan pa rin tayo sa baryo hanggang ngayon. Nay naman, alam ko naman pong gusto niyo na ulit makita mga kaibigan niyo at makapanggamot ulit kagaya ng dati. Gusto ko nga yun. Pero hindi ko naman gugustuhin iwan kita dito. Nay, kagaya nga po ng sabi ko, kaya ko na po dito. Basta hindi. Huwag ka nang makulit, Leia, ha? Makakatikim ka sa akin ng pingot. Sige ka. Si nanay naman tinutulungan na nga Hindi nga kasi. Tumigil ka na dyan. Kapag hindi ka kasama, hindi tayo bababa. Siya, oo na po. Hindi na nga, di ba? Wala na akong hihilingin pang iba. Masaya na ako sa kung anong meron kami ngayon. Ang dami kong natutunan sa nangyari sa akin. Una, huwag ka agad magtitiwala sa taong kakakilala mo pa lang. Pangalawa, makontento sa kung anong meron ka. Pangatlo, maraming ibang paraan para makatulong sa kapwa-tao. Hindi ka man makatulong sa paraang una mong naisip tulad ng pagiging manggagamot, ay may iba ka pang pwedeng gawin. Marami ka pang pwedeng gawin. Nagsisilbing napakalaking aral nito para sa amin. At sana kahit papano ay makatulong din sa inyo ang kwento kong ito.